Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Para sa ating Panginoong Hesus, ang pinakamahalagang dapat mangyari sa komunidad, sa lipunan, sa bayan, sa bansa, sa buong mundo, ay ang pagkakaisa. Napakaganda kung ang bawat isa ay tunay na nakikiisa. At alam ng ating Panginoon ang sitwasyon sa kanyang mga alagad at sa mga susunod sa kanya. Alam na alam ng ating Panginoon na itong mga alagad at ang mga magsisikap na sumunod sa kanya may kanya-kanyang sariling pag-iisip. May kanya-kanyang sariling gustong mangyari. Pero ganoon pa man, ipinapanalangin niya sa Ama na kung papaanong ang anak ay iba sa Ama at ang Ama ay iba sa anak. Magkaisa nawa ang lahat, katulad ng pagkakaisa ng Ama at ng anak. At ang pagkakaisa na yon ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At kung tunay na nais nating makamit ang pagkakaisa, kinakailangan pairalin natin ang bunga ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak. At ang bungang iyon ay ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na ito ang pag-ibig ng Ama at ng Anak. Kaya nga sinasabi, di ba, ang Diyos ay pag-ibig. At sino mang nagnanais na sumunod sa Kanya ay dapat na marunong magmahal katulad ng halimbawa ng pagmamahal ng Ama at ng Anak. Napakahirap kapag ang isang maglilingkod ay hindi tunay na nagmamahal ayon sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Napakahirap kapag ang isang maglilingkod ay pangsariling pagmamahal lamang ang pinaiiral. Yung merong kondisyon, merong limitasyon, mayroong katapusan. Napakahirap kapag ganyan ang isang maglilingkod sa Diyos. Kaya nga sa pananalangin ng ating Panginoon, sinasabi niya, maging isa nawa sila, Ama, kung papaanong tayo ay iisa. At kung ganito nga lamang talaga ang ilalagay sa isip at sa puso ng mga tao, ng mga magsisikap na makasunod sa ating Panginoon, napakaganda sanang mamuhay sa ating mundo. Pero hindi ito ang katotohanan, di ba? Alam na alam nating lahat na malinaw na mayroong division, may pagkakahati-hati sa parokya, sa pamahalaan, sa eskwelahan, sa opisina, o kahit nasaan. Sa Senado nga lamang, di ba? Merong tinatawag na majority, merong tinatawag na minority. Napakahirap pag-isahin ang mga hindi nagtutugmang kaisipan na kinakailangan tumalikod sa sariling mga interes at pangarap. Magkakamit lamang tayo ng tunay na pagkakaisa kung ang uunahin natin higit sa lahat ay ang Diyos. At kung uunahin natin ang Diyos, ang kasunod naman noon ay ang kapwa. Diyos, kapwa, at sa huli
ang sarili. Di ba yan yung sabi ng ating Panginoon? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa ganyang paraan, makakamit natin ang pagkakaisa. Kaya hingin natin sa Diyos ang biyaya na tayo nawa ay makatulad sa kanilang napakagandang halimbawa. Makiisa nawa tayo sa kung ano ang umiiral sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating simbahan. Makiisa nawa tayo sa turo at aral ayon sa ating Panginoon. At huwag puro sarili, huwag puro pangarap na pangsarili lamang ang ating intindihin. Sapagkat sa ganyang mga bagay, hindi natin makakamit ang pagkakaisa. Muli, ang panalangin ng ating Panginoon sa Ama, maging isa nawa sila, Ama, kung papaanong tayo ay iisa. Amen.